Okay? Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kayo pong muli ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. So ito po ang ating serye na sinusundan every Sunday. At nung nakaraan ay tinalakay po natin ang the law na binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And then yung history ay dinaanan po natin ang Joshua, Judges, ang Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, and Wisdom. And dinaanan din natin ang Book of Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon nung nakaraang pong Sunday. At ngayon naman ay tayo po ay nasa major prophets, ang Book of Isaiah. Alright? So ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay isinilang ang sanggol na tagapamahala. Ito po ang ating paksa na makikita po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Right? So ating pong basahin ng talata. Ang sabi diyan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Tayo po'y dumako sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na tayo samahan sa sandaling ito ng ating pong pananambahan through online. At kung kayo po ay nariyan, naway samahan po ninyo ako sa pananalangin. At ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na mangusap sa atin sa sandali ito. Let us pray. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, na muli, Panginoon, ay nagkakasama-sama kami, bagamat malalayo ang aming distansya, subalit sa isang Espiritu, at Panginoon na aming sinasamba, ay narito kami at nagkakaisa. Dalayan po namin, Panginoon, ang iyo pong mga tagapakinig, ang aming mga kapatid na narito ngayon, ay iyo pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Ang iyo pong presensya, ang iyong banal na Espiritu, ang kapayapaan mo, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Aming dinadalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At nawa, O Diyos, ay maunawaan namin ang mensahe mo na dadalhin sa amin sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat po ng Isaiah, ito po ay isa sa tinatawag nating major prophets. Okay? So, tingnan po natin yung highlight nito. Right?
Okay, para nawala yata yung highlight. Okay. But anyway, dito po sa talatang 6, ano po, just to give you a little bit background, na ito pong si Propeta Isaiah, isa po sa tinatawag na, kumbaga sabihin po natin, major prophets. Isa pong lingkod ng Diyos na tinawag niya upang magbabala sa bayan ng Judah, o sa tinatawag natin the Southern Kingdom of Israel. Right? I think I have this one. Okay. Meron po ako nitong background na po. Hindi lang napakita dito sa ano. Okay, tingnan po natin. Ayan. Okay. So, sino po ito si Propeta Isaiah? Si Propeta Isaiah po ay isa sa mga dakilang propeta ng lumang tupan, kilala sa kanyang malalim na pananaw sa Diyos at sa kanyang mga hula tungkol sa Mesyas. Ang kanya pong isinulat ay nakapaloob sa aklat ng kanyang pangalan na binubuo ng 66 na kabanata. Sa panahon ng kanyang paglilingkod, naglingkod po siya si Esaias bilang propeta sa panahon ng mga hari ng Juda, katulad ni Haring Osyas, Haring Jotam, Ahaz, at Hezekias. Humigit kumulang noong 8 siglo bago dumating ang Kristo. Okay, ang kanya pong pagkatawag. Ang Propeta Isaias po ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa panahon ng krisis sa Juda. Ang kanya pong pagkatawag ay detalyado. Sa Isaiah chapter 6, kung saan nakita niya ang Panginoon sa isang pangitain, tumugon sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang, "Narito ako, suguin mo ako." So, kung babasahin po nyo ang chapter na yan, ay nagtatanong ang Panginoon, sino ang aking susuguin? At ito pong si Propeta Isaiah ay sumagot, "Narito ako, suguin mo ako." Okay? Ang kanyang pong mensahe, ang babala at paghuhusga. Madalas na binabalaan ni Esaias ang Juda at ang Israel tungkol sa kanilang kasalanan at idolatriya. Nagpahayag siya ng darating na paghuhusga ng Diyos kung hindi sila magsisisi. At ganoon din naman ang pag-asa at kaligtasan. Sa kabila ng mga babala, nagdala rin ng mensahe ng pag-asa si Esaias. Parami sa kanyang mga hula ay sa tungkol sa darating na Mesyas na magdadala ng kaligtasan at kapayapaan. Ang Mesyas, ang propesiya ni Isaiah tungkol sa Mesyas ay napakahalaga sa pananampalatayang Kristiyano. Tinukoy niya ang pagdating ng isang Emmanuel sa Isaiah chapter 7 verse 14 at ang paghahari ng isang prinsipe ng kapayapaan sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isinalarawan din niya ang paghihirap at kamatayan ng Mesyas sa Isaiah chapter 53. Kilala si Isaiah sa kanyang matalinghagang pananalita at malalim na kaisipan. Ang kanyang mga sulatin ay naglalaman ng mga makukulay na imahe at talinggaga na nagpapakita ng kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Ang katuruan ni Isaias ay nananatiling mahalaga sa parehong Judaismo at Kristyanismo. Ang kanya pong mga propesiya ay madalas na binabasa at binibigyang kahulugan sa konteksto ng pagtupad ng mga ito kay Hesukristo sa bagong tipan. Sa conclusion po ng profile ni Propeta Isaias, siya po ay isang dakilang propeta na nagdala ng mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan.
Ang kanyang buhay at mga sinulat ay isang patotoo ng tapat na paglilingkod sa Diyos at ng walang hanggang pag-asa na matatagpuan sa Kanya. So ito pong ang profile o tinatawag nating biography o buhay ni Propeta Isaiah. At meron pa hong mga ibang narrative patungkol sa kanyang buhay na hindi na nating nabanggit. Okay? Ngayon po, ang ating paksa ay nakapaloob. Dito po sa talatang ito na ating binasa kanina at ating lamang pong i-remind. Ang sabi doon, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Okay? So dito po sa talatang ito ay makikita natin sa ating pag-analyze na ito pong si Propeta Isaiah, bago pa dumating ang Mesias, it took more or less mga 700 years bago dumating ang Kristo. At ito ay nahulaan na. Imagine mo yung period na napakatagal na panahon, kung ilang century, mga 7th century, bago dumating ang hula. Sapagkat sabi niya dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. So sa konteksto ng Israel, titingnan po natin itong sanggol na to, walang iba kundi ang Mesias o ang Messiah. Walang iba kundi ang Kristo. Sabi dito, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Kung mapupunta po nyo yung ibibigay, ibig sabihin, yung trono ni David na naghahari mula nung siya'y umupo bilang hari at si Solomon ang pumalit, and then sa mga succeeding na hari, ay nagkaroon po ng mga tinatawag na mga inconsistency ang mga hari. Subalit, titingnan natin yung authority na ibibigay sa sanggol na ito. Okay? Masabi doon, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahanga-hanga, tagapayo. Right? So ito po yung magiging title ng sanggol na ito. Nasa kanya yung pamamahala, yung governance, at siya daw ay tatawaging kahangahangang tagapayo o wonderful counselor. At hindi lang yon, makapangyarihang Diyos. Kaya kung titingnan natin sa text na to, sa konteksto, at nung sabihin ito na Isaiah, nung panahon na kanyang inihula ito, inilalarawan dito ang katauhan ng Kristo, ang Mesias. At dito ay nilarawan na ang sanggol na isisilang na lalaki, ang sabi ay makapangyarihang Diyos. So ano po ang ibig sabihin niyan? Na yung pong nagkatawan tao ay Diyos. Amen. Walang hanggang Ama. Ikatlo, prinsipe ng kapayapaan. So dito sa apat na to na paglalarawan, na bagamat siya ay talagang galing po siya sa lahi ni David. At mula doon sa lahi ni David, ito po yung succession ng pagiging hari. Kay David, kay Solomon, kay Rehoboam, and then kay ito pong mga kasunod ng mga hari, kay Josiah, hanggang sa huling hari ng Juda, kay Haring Zedekiah. So naputol na po ang paghahari. Tinatawag nating succession. At yan panahon na yan, noong 586 BC, nawala na sila ng kaharian. At itong inuhulang ito ay sa panahon ni Propeta Isaiah na merong maghaharing muli. Ayan. Okay? Kasi nawala na po yung mga hari. Dahil nung mawasak at bumagsak at mawasak ang Southern Judah, ang huling hari dyan ay walang iba kundi si Haring Zedekiah, naputol na. At nang sila ay ma-scattered sa iba-ibang bansa, ayun, nawala na sila ng nationality
kasi sila ay nasa ilalim ng pananakop ng mga sumakop sa kanila katulad ng ng Babylonia, and then ng Persia, and then ng Macedonia, and then the Roman Empire. Right? So kung titingnan natin, ang Mesias o sanggol na yan ay dumating sa panahon ng Roman Empire. Sila ay nasa ilalim pa rin ng pananakop. Alright? So bago sila totally makaptured, mawasak noong 586 BC, mga around 200 years bago mangyari yan, inihula na to ni Isaiah. And it took 700 years or 7th century bago dumating ang Kristo. Alright? At ang description nito, ito yung tinatawag nating kapanganakan ng isang sanggol. At dito makikita natin ng reflection ng tinatawag na birth o kapanganakan. Ano bang reflection ng ating kapanganakan sa kapanganakan ni Kristo? Ang birth ni Jesus Christ ay merong purpose. Right? What about our birthday? Paano yung ating kapanganakan? Lahat po ng tao na ipinapanganak sa mundo ay may layunin ng Diyos. Kaya walang sino mang tao ang may karapatan na kumuha ng buhay ng kanyang kapwa. Dahil ang Diyos ang nagplano sa kanya, katulad ng plano niya kay Kristo. Right? Na siya'y magiging tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan ang title ng sanggol na isisilang. At ito ay hindi matanggap ng mga Hudyo, sapagkat ang kanilang inaasahan na magiging hari na darating ay isisilang sa palasyo at itatayo muli ang kaharian ni David. So dito ngayon nagkamali sila ng basa patungkol sa panganakan ng sanggol na ito. Na ang purpose pala ng sanggol na ito ay iligtas ang tao sa kasalanan. Kaya si Kristo ay pinanganak at namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating kasalanan. Ngayon, kung ito ang layunin ng Diyos sa Kanya, ano naman kaya ang layunin ng Diyos sa iyong kapanganakan? Sa totoo lang po mga kaibigan at mga kapatid, ang birthday ay isang privilege. Bago ka pa ipinanganak, nasa isip ka na ng Diyos. At nang lumabas ka sa mundo, pribilehiyo na yan para sa iyo. At lahat ng biyaya na kailangan mo para ikaw ay makakilala sa Diyos, ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen po. Mula doon sa sinapupunan ng iyong ina, 9 na buwan ka doong inaalagaan. At paglabas mo, biyaya naman ng Diyos ang sumusunod sa iyo. Imagine mo, no? Kumakain ka araw-araw. Lumalaki ka. Tinuturuan ka. Lahat ng biyaya ng Diyos ibinigay sa iyo para ikaw ay magkaroon ng kabuluhan ang buhay. Hindi ka isinilang sa mundo para lamang kumain, magtrabaho, mamatay, tapos wala na. Kung ang layunin ng pagsilang ni Kristo para maging tagapagligtas ng mundo, ano naman kaya ang layunin ng buhay mo? Ayan, diyan tayo papasok ngayon. Pagpasok natin ng Jeremiah, makikita natin doon ang tugon ng Diyos. Ano ba yung purpose ng Diyos? Sabi doon, my plans for you. Okay? Ang plano ko sa iyo, not to harm you, but to prosper you. So in other words, yung protection ng Diyos nasa iyo. At ikaw ay maging masagana. So yan ang layunin ng Diyos. Actually, nakatumbok kay Jeremiah yun. Pero titinan natin reflection doon, ano? Kasi bawat birthday o bawat taong pinapanganak, nagdiriwang ng birthday. Ewan ko kung pinagdiriwang yung birthday nyo. But I know, nobody and no one na hindi magse-celebrate ng birthday. Kasi yan yung date
na naalaman mo pinanganak ka ng araw na yon kasi nabasa mo sa birth certificate mo. Amen po. At yun din ang pinaniwalaan mo. Hindi mo namang alam kung kailan ka pinanganak talaga eh. Pero nalaman mo na lang kasi may birth certificate ka. At ngayon, lumalaki ka na, pinaniwalaan mo talaga yan. Ngayon, ang paniwalaan mo ngayon ay yung layunin ng Diyos sa iyo. Kasi yung pagsilang ng sanggol dito ay may plano ang Diyos eh. Amen. Ganon din sa buhay mo. Yung pagsilang mo dito sa mundo, may plano ang Diyos sa iyo. You have to discover the plan of God in your life. Nagigess niyo po? Pero hindi mo malalaman ang plano ng Diyos sa iyo kung hindi mo makikilala si Kristo sa buhay mo at hindi ka magbabasa ng Bible. Amen po. Alright? So, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa kapanganakan ni Kristo, ganon din kaganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Imagine mo yun. Every single person na isisilang dito sa mundo, may magandang plano at napakabuting plano ang Diyos. Alright? Pero maraming taong nagsasayang ng kanilang buhay sa walang kakwenta-kwenta na pagsasayan ng panahon, sa mga bisyo, sa sugal, sa walang direksyon na buhay. Kung malalaman, kung makikilala mo lamang si Jesus sa buhay mo, makikita mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Kaya napakaganda po talaga na tayo nagbabasa ng Bible. Alright? So nakita na niyo po yung application natin dito, binigay na natin, para makita nating reflection. Ay kaya pala, ito yung identification kay Kristo. Isinilang siya. Siguro kung titingnan natin ang buhay natin, wala namang aksidente nangyayari sa mundo. Lahat ng taong pinapanganak, may layunin ng Diyos sa buhay nila. Pero hindi mo malalaman yan kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi ka sumasamba. Amen po. Alright? Now, analyze natin. Ano ang ipinanganak para sa atin ayon sa Isaiah verse 9 and 6? Ano po daw yung ipinanganak? Isang sanggol na lalaki ang ipinanganak para sa atin ayon sa Isaiah 9:6. Ano niyo po yung sanggol na lalaki na yan? God virgin sa Israel na magbubuntis ay inaabangan na nila yan. Pero itong nangyari kay Maria, kung babalikan yung kasaysayan, virgin birth po yan eh. Bigla na lamang siya nagbuntis. Alright? Yung 23 chromosome at 23 chromosome ni Maria na pinrovide ng Holy Spirit, nag-merge po yan. 23 plus 23. Ilan? 46. And that's become an embryo. Naging fetus hanggang maging embryo, tapos lumaki, pagdating ng 9 months, lalabas na siya. Sanggol na. At sabi doon, lalaki, na ang pinanganak para sa atin. Ito ang hinihintay ng mga tao sa mundo. Ito rin ang hinihintay ng mga Israelita. Pero nung dumating to, sanggol na to, itinanggi nila. Hindi nila tinanggap. Pero sa mundo, kasang kasaysayan na, ang virgin birth. Kaya nga nagse-celebrate tayo ng Christmas every year eh. Bakit tayo nagse-celebrate? Because Jesus Christ was born. Birthday po yan. Yung sineselebrate natin. Bagamat hindi talaga December 25, ang kapanganakan ni Kristo. Yung iba ay mag-celebrate ng birthday. Ibig sabihin yan, ay hindi ka nagpapasalamat sa kapanganakan mo. Nag-guess niyo po? Ang mundo ay nagpapasalamat dahil sinilang ang isang sanggol na lalaki. For what end? For what purpose?
para iligtas ang salibutan sa kasalanan. Yan ang layunin ng buhay niya para sa atin. Ngayon, i-reflect natin. Tingnan natin yung salamin kay Kristo. Ano ba ang layunin ng kapanganakan mo? Right? Wala pong buhay na hindi mahalaga. Sa harapan po ng Diyos, lahat ng buhay na isinilang sa mundo ay mahalaga. Pero mayroon kang responsibilidad. Alamin mo ang layunin ng buhay mo. Amen po. Alright? Kalawa, ano po yung ibibigay sa sanggol na lalaki ayon sa talata? Ibibigay sa kanya ang pamamahala ayon sa talata. Imagine mo yung governance. Ano? Kasi galing siya sa lipi ni David, makikita natin, matatrack natin doon kung ano si David, hari. Ay pamamahala, siyempre maghahari siya. Alright? Si Kristo ay muling magbabalik. Yung second coming niya as the King of Kings and Lord of Lords. So, kaya siya ay mamamahala sa lahat. At yung pamamahalang yan, nakita natin yung katangian at description niya. No? Okay? Ano po yun? Tingnan niyo po ang kahalaga ng mga title na binigay sa sanggol na lalaki. Ang mga title na yun, kahangahangang tagapayo. Wonderful Counselor. Bakit po? Si Kristo mismo nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga lubhang napapagal at na bibigatang luba sa inyong mga pasanit. Pasanin niyo ang aking pamatok at ito'y magaan dalhin. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan o kapahingahan. Kahangahangang tagapayo kasi siya ay nagbibigay ng kapayapaan. Kaya kung lalapit ka sa kanya, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Amen po. Hindi po ito yung Kristo na makikita nyo sa Quiapo. Ano po? Kahoy yun eh. Ito pong nilalarawan dito kahangang-hangang tagapayo. Walang iba kundi si Jesucristo na namatay sa krus. Ano po? Siya daw ay makapangyarihang Diyos. Ano pa yung makikita natin sa katauhan niya? Siya ay Diyos at siya ay tao. Okay? No mixture, no separation, no confusion. Jesus Christ has two nature, God and man. Kilala niya ang Diyos kasi Diyos siya. Kilala niya ang tao kasi tao siya. Kaya nga siya between God and man, ang tinatawag na mediator. Isang makapangyarihang Diyos. Ngayon, sasabihin mo si Kristo tao lang. E paano mo pabubulaanan yan? Yung titulo niya na isang sanggol na ipinanganak. Hindi lang yun. Siya'y walang hanggang ama. Kung titingnan natin ang relationship, ano po? Ito po ang salitang ama, ito po ay term sa isang family relationship. Ano po? Kung may ama, may ina. At kung may ama't ina, may anak. Wag po kayo makukonfuse dito. No? Tinawag na walang hanggang ama. Yung po mga pilosopo, na kung merong ama, ibig sabihin may ina pala. Father, the Son, and the Holy Spirit. They try to destroy itong tinatawag nating Trinity. Pero hindi na madidestroy yan. Yan ay mga terminology para maunawaan natin ang konsepto ng Diyos sa pakikipag-ugnayan niya sa tao. Tinatawag natin ng Diyos na Ama. Kasi mga anak niya tayo eh. Pero Diyos ang tawag natin sa Kanya. Kasi yung mga pilosopo na akala mo ang tatalino, na kung may ama, malamang may inang Diyos. May anak eh. You see? The logic they're trying to say. This term, itong terminolohiyang ito na walang hanggang ama, it speak of relationship ng anak sa ama. At dito inilarawan itong sanggol walang hanggang ama. Ibig sabihin, yung mga anak niya,
Yung mga niniwala sa kanya, tinatawag ding mga anak. At ika-4 dito, prinsipe ng kapayapaan. So yung 4 na yan, nagdi-describe yung title ng kahanga-hanga, yung title ng mamamahala niya. Alright? So ano po yung pinapakita nito? Ito daw po ay napapakita ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ito yung tinatawag na sovereign power, yung sovereignty ng Diyos. Na siya ang nakahihigit sa lahat. Wala pong lalampas sa kanya. Lahat ng bagay ay nalalaman niya. Walang lalabas at papasok na hindi niya alam. Siya ang may kontrol ng lahat. Kung ano ang gusto niyang mangyari, yun ang magaganap. Amen po. Kaya nalikay niya ang universe, ang earth, ayan ay nasa kanyang kataas-taasang kapangyarihan. At nang ikaw ay ipinanganak, ayaw mo mang ipinanganak ka, magpasalamat ka sa Diyos kung nakilala mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po. Yan ay privilege mo. Imagine mo, Isinilang ka dito sa mundo, nagkaroon ka ng malay, nakilala mong Diyos, mabubuhay ka sa walang hanggan. Grabe yan. Grabing biyaya talaga ng Diyos. Pagkatapos, wala kang panahon sa Diyos, hiya naman sa iyo ang Diyos niyan. Imagine mo, pinili ka nga ng Diyos bago pa nga sa foundation of the world. Naroon ka na sa isip niya. Tapos na isinilang ka sa mundo, ayan, laking tuwa na magulang mo. At ang kamay niya, ang yung ilaw. Diba? Ngayon malaki ka na. Ano nangyari sa iyo? Mga kapatid, ang birthday ay pinagpapasalamat sa Diyos. Isang pribilehiyo na isinilang ka sa mundo. Pagkatapos, wala kang galang sa magulang mo. Hiyang-hiya naman sa iyo ang magulang mo, Mga kapatid, turuan niyo yung mga anak niyo na gumalang sa inyo. Kawawayang mga yan. Pagka lumakit na pahiwalay sa ng walang galang, kawawa sila. Dahil hindi sila pagpapalain ng Diyos. Nasa 10 utos yan Alright? So ano po makikita natin dito? Papakita ito ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan, wala hanggang pagmamahal at kapayapaan na kanyang dala para sa atin. Yan ang dala niya sa atin. Kaya tayo ay mapalad. Alright? Ibig sabihin, blessed tayo kasi nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ngayon, nag-i-enjoy kang mabuhay. Lahat po nakakilala sa Diyos ay pwedeng mag-enjoy sa buhay. Huwag natin gawing pabigat yung pagsamba. Huwag natin gawing pabigat na yung pakikinig ng salita ng Diyos ay isang abala. Hiyang-hiya naman sa iyo ang Panginoon yan. Pagka wala kang oras makinig ng salita ng Diyos. Amen po. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon na makilala ang Diyos. Pero ikaw ang pipili. Ikaw ang magde-decide kung yayakapin mo yan. Sayang. Pagkakataon mo na yan na makilala ang Diyos. Amen po. Alright? So, tingnan po natin ito. Okay? Sandali lang po Alright, nasaan na po tayo? Ayan. Ano po yung tawag sa sanggol na laki ayon sa Isaiah 9:6? Siya po ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. At sino po yung sanggol na yan na isinilang doon sa sabsaban? Ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Alright? Kaya yung ating pong paksa ngayon, isinilang ang sanggol na tagapamahala.
Siya po yung Diyos na makapangyarihan. Siya po ang pinanggagalingan ng kapayapaan ng lahat. Siya po ang walang hanggang Ama. Walang iba kundi si Jesus. Alam niyo po ba yung salitang Jesus? Marami pong mga misconception patungkol kay Jesus, hindi siya kilala eh. Yung iba sabi propeta lang, yung iba sabi Diyos, tao lang. Ay talaga pong walang pagkakilala kay Kristo, kung sino si Kristo. Si Jesus, nag-e-exist na noon pa, bago pa siya mag-manifest. Imagine mo, for 4,000 years, ay ngayon, nasa 6 millennium na tayo. Alright? Dahan-dahan, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili. Kasi hindi natin kilala ang Diyos eh. Pero pinakilala ni Kristo kung sino ang Diyos kasi galing siya doon eh. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and tabernacled among us. Sa pasimula ay Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawan tao. Walang iba, kundi yung isinilang nung Christmas. Pinangalan ng Jesus. Alright? Ano pa ba ibig sabihin ng Jesus? Jesus, Yehovah. I-track po ninyo yung pinaka-root word na yan. Walang iba kundi si Yahweh. Kung hindi mo alam ang language, talagang maliligaw ka. Kasi pag binasa mo Jesus, Yahweh, alright? Magkaiba eh. Pero tingnan nyo po yan, yung salitang Yehoshua, from the word Yahweh. Ibig sabihin ng Yehoshua is the manifestation of God. Right? The existing God manifests in the person of Jesus Christ. Kaya nung pinanganak siya sa sabsaban, yung humanity ni Kristo, naroon ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po nawala. Naintindihan niyo po? Marami pong nagmamarunong-marunong patungkol dito sa pagkakilala kay Kristo at ginagamit pa yung mga teksto ng Bible. Eh, bago ka mag-interpret, alamin mo ang kabuuan ng Biblia. Yan po ang ideya. Kasi kung yan ay padampot-dampot lang kung saan-saan, talagang magulo. Ay buuin natin mula doon sa Genesis hanggang Revelation. Maintindihan mo kung sino si Jesus. Right? Maraming sangkap para mapag-aralan po ang at may mga method para maintindihan natin. Kaya nga po yung language of the Bible ay mahalaga na mapag-aralan. Ang Greek at Hebrew and Aramaic. So, medyo madugo po yan. At bago mo interpret. And I studied really hard kung sino si Jesus. Siya Diyos na naroon na siya noong paman. Yung manifestation niya na Yehoshua, ito na. Kaya yung tinanggap mo sa puso mo si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya yung kapayapaan nasa iyo. Ewan ko lang kung hindi ka mapayapa. Alright? Kapag wala kang kapayapaan, i-check mo sarili mo kung si Jesus ay naroon. Kasi siya ang prinsipe ng kapayapaan eh. Amen. Alright? Now, isinilang sanggol na tagapamahala, ano yung kailangan mong gawin sa sanggol na isinilang? Alright? Every Christmas, nagdidiwang tayo ng ng kapanganakan niya. Pagdating naman ng Holy Week, mamamatay na naman siya. Pero tanungin mo po yung mga nagse-celebrate ng Christmas at Holy Week. Kung sakali bang mamamatay ka, tiyak mo na sa langit ka pupunta. Ay, walang nakakatiyak niyang pastor. O, ibig sabihin, nagse-celebrate ng Christmas at Holy Week ang mga taong ito na hindi kilala kung sino talaga si Kristo. Amen.
So yan ang malaking problema natin dito sa Pilipinas. They do not know the person of Jesus Christ, kung sino at ano talaga siya. Kaya magulo eh. Ginawa na nila na ng rebulto. Yun na yung kanilang sinambat, niluhuran. Pero pag tinanong mo, ay walang nakakaalam niya. Hello, kawawa naman. Kaya kailangan ituro ang salita ng Diyos para maunawaan ng tao. Ay ayaw naman makinig. Dahil busy daw sila. Pananagutan nila sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, walang tao na pwedeng mga tuwiran sa harapan ng Diyos na hindi nila nakilala si Kristo. Hindi nila nakilala ang Diyos sa buhay nila. Sapagkat maraming mga ngaral na nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Nariyan po ba kayo? Nakikinig. So anong kailangan mong gawin? Sa sanggol na isinilang. Number 1, pagtanggap at pagtitiwala kay Jesus bilang tagapayo. Walang ibang pwedeng magpayo sa atin kundi si Jesus. Kaya yung ating pagtanggap sa Kanya, bilang tagapagligtas din naman. Kung siya ang tagapagligtas mo, siya rin magiging tagapayo mo. At magtitiwala tayo sa Kanyang mga payo. Ibig sabihin, sa Kanyang mga salita. Yung sinabi niyang, magsilapit kayo sa akin, kayong napapagal. Ay sa Kanya tayo magtitiwala. Sa Kanya tayo lalapit. Amen po. So yan yung mga sinabi ng ating Panginoon. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan, ipababayaan. Grabe, Ang Panginoon ay nagpahayag patungkol sa pagkakilala sa Diyos. The knowledge of God ay napaka-importante. Kung kilala mo ang Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. Pero kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya paglilingkuran. Hello? Kaya nga hindi ka sisimba eh. Hindi ka makikinig ng salita ng Diyos kasi hindi mo siya kilala. Pero ito lang yung paraan din para makilala natin siya. Yung tayo ay sumamba, magbasa ng Bible. Alright? That's the way. At makinig na salita ng Diyos. Kaya nga kayo, inaaya ko na meron akong Tuesday, Wednesday, and Thursday. And then on Sunday, para makinig ng salita ng Diyos. Kasi mas maano pa to eh. Pag makikinig kayo ng talagang matututo. Pero kung hindi ka makikinig, walang kwenta. Magsasayang ka lang ng panahon sa akin. You have to listen very well. Carefully. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Ang gagawin natin ay tanggapin siya. Kasi sinilang na isang sanggol eh. Imagine mo, ilang libong taon na nakalipas, 2,000 taon na. Mula nung ipinanganak si Kristo. Ang tanong ay kung tinanggap mo na ba siya? At nagtitiwala ka sa Kanya. Ang pagtawag kay Jesus bilang kahangahangang tagapayo ay nagpapahiwatig na siya ang pinagmumulan ng karunungan at gabay sa ating buhay. Imagine mo, siya ang tagapayo, ibig sabihin siya, Kanya magsisimula ang ating karunungan. At siya yung gagabay sa ating buhay. Kaya nga, kapag tinanggap mo si Kristo, nagtiwala ka sa Kanya, ay magiging matalino ka. Kasi sa Kanya galing yung karunungan eh. At yan ang gagabay sa buhay mo, hindi ka mapapahamak. Ang mga taong napapahamak ay walang karunungan ng Diyos. Kaya sila napahamak. Amen po. Ito pong practical na application natin. Ang pagsasama ng panalangin at paghingi ng patnubay mula kay Jesus sa ating mga desisyon at plano sa araw-araw. Ito yung kailangan natin. Tayo nagpe-pray at humihingi ng patnubay mula sa Kanya. Bali tayong maglaan ng oras upang manalangin at mag-aral ng Kanyang mga salita, upang maunawaan ang Kanyang kalooban para sa atin.
Maliban na ikaw ay dumulog sa Kanya sa panalangin at pag-aralan mo ang Kanyang salita, hindi ka makakapagpasya ng tama. Hindi ka makapagdedesisyon ng tama sa buhay mo kasi wala kang karunungan. Nagiging marunong lamang tayo kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin. Amen? That's number 1. Yung pagtanggap at pagtitiwala kay Jesus. Right? Kalawa, anong gagawin natin? Yung pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Imagine mo, no? Nang tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, kasi tayo'y templo ng banal na Espiritu. Siya'y nananahan na sa atin. Amen. So, ibig sabihin, kung nananahan siya, may kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong, bakit hindi nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos? Ang sagot, hindi nating alam gamitin. Kulang ang ating pananampalataya. Nagets po? Alright? Parang bata yan eh. Yung bang 5 taon na ibinili mo ng kotse, ano sa palagay mo, kaya niyang patakbuhin yan? Binigyan ka ng kotse, 5 taon na bata. Ayan, bigyan ng tatay mo sa iyo. Kahit na kanya yan, hindi rin niya papakinabangan. Hindi siya maalam mag-drive eh. It takes maturity. Ganon din sa buhay natin. You need a consistent listening to the Word of God para maunawaan mong kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. You have a power in you na pwede mong gamitin. Kaya lang, yun nga, dahil kulang sa kaalaman, karunungan, hindi mo magamit ang mga pribilehiyong binigay sa iyo ng Diyos. Amen po. May kapangyarihan tayong humingi sa Diyos. May kapangyarihan tayo na ipagbawal ang mga bagay sa buhay natin na hindi nating pinapahintulutan yung kahirapan, yung mga gawa ng dyablo sa ating buhay. You can command. Pwede mong utusan yung mga magsilaya sa buhay mo. Because you have power. Alright? So, bilang makapangyarihang Diyos, si Jesus ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Imagine mo, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, may kapangyarihan siya. At kung siya'y nasa iyo, ay sabihin, kapangyarihan niya nasa iyo. Kaya mong i-control, kaya mong labanan anumang gawa ng dyablo sa buhay mo. Alright? Anong practical application nito? Ang practical application nito ay ang pagtitiwala sa kanyang kakayahan na magbigay, magpagaling, at magbigay lakas sa kabila ng ating mga kahinaan. Imagine mo yun, ano? Yung bibigyan kanya. Alright? Yung kagalingan, lakas, sa kabila ng kahinaan natin. Mahina ang laman natin eh. Pero ang espiritu natin, pwedeng maging malakas. Nalabanan ang anumang tukso ng kahinaan. Kapag tayo nahaharap sa mga pagsubok, dapat tayong humawak sa pananampalataya na kayang-kaya niya tayong tulungan at iligtas mula sa anumang kalagayan. Alam niyo mga kapatid, kung talagang makikinig lamang kayo ng salita ng Diyos at iayabong to sa puso mo, talagang payayamanin ka ng Diyos, paunlarin ka ng Diyos sa buhay mo. Hindi po yung material na bagay lang tinutukoy dito, no? Yung spiritual na aspeto ng iyong buhay. Alam niyo po, ito yung pinaka, kumbaga sa talino, no? Ito yung spiritual quotient na pinakahigit sa lahat. Kasi kilala mo ang Diyos eh. Yung IQ na mataas, intelligence, academic lang yan.
maaaring magaling sa math, science, physics, chemistry, you name all sciences. Pero yung SQ, yung spiritual quotients, kakaiba. Na kapag ito ang meron ka, nasasaklaw niya ang lahat ng yan. Kasi ito ang pinakamataas sa lahat sa lahat ng intelligence. Yung pagkakilala sa Diyos. Kapag meron ka nito, grabe. Ewan ko lang kung hindi ka pagpalain ng Lord. Kilala mo siya Alright? Kapag tayo naharap sa mga pagsubok, dapat tayong humawak sa pananampalataya na kayang-kaya tayong tulungan. Yan, nabanggit na natin kanina. Okay, number 3, ang pagsusulong ng kapayapaan sa ating komunidad. Yan. So nakita natin yung tatlo, no? Itong dalawa na nauna, no? Ano ba yung ating dapat gawin? Alright? Nabanggit natin yung pagtitiwala at pagtanggap. Okay? Kay Jesus, ano? Ikalawa, balikan natin. Pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So, kung tinagam mo si Kristo, may kapangyarihan ka sa kasalanan, sa kahinaan. Ngayon, kung may kapangyarihan tayo, isulong naman natin yung kapayapaan sa ating komunidad. Si Jesus bilang prinsipe ng kapayapaan ay nagdadala ng kapayapaan hindi lamang sa ating mga puso, kundi hindi lamang sa ating mga puso, kundi pati na rin sa ating mga relasyon at komunidad. Imagine mo maging peacemaker ka, tagapamayapa kasi ikaw na nakakilala sa Panginoon, nananahan ng Diyos sa iyo, alang man namang gulo ang dala mo, kundi kapayapaan. Right? You bring peace to these people na makilala nila si Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po. Alright? Now, anong practical application natin? Ang practical application nito ay ang pagiging tagapagtaguyod ng kapayapaan sa ating mga pamilya. Right? Imagine mo, maging peacemaker ka, blessing ka doon sa family mo. Ano sa iyong trabaho, sa iyong pamayanan. So, nabubuhay kasi tayo sa isang community. Maliit, tamang liit, and then malaki. Alright? So, komunidad po yan. Mula dun sa pamilya, then sa ating workplace, and then sa ating community. Na tayo, maaari tayong maging instrumento ng pagkakasundo. Yung pagpapatawad at pag-unawa sa mga tao sa paligid natin. Sinisigurado na ang kapayapaan ni Kristo ay nadarama at naipapahayag sa ating buhay. Kaya kung ikaw taong may kapayapaan, hindi gulo ang dala mo kundi kapayapaan. Kaya kung may Kristo ka, mabuting balita ang dala mo. Amen po. Dahil naranasan mong kapayapaan, gusto mong iparating din sa kanilang kapayapaan ng buhay. Maalibang makilala mo ang Diyos, hindi ka mapapayapa. Kasi maraming tao ang hindi payapa ang buhay. Kasi sino magdadala sa kanilang kapayapaan? Hanap na lang hanap sila ng kapayapaan sa mundo, hindi nila makita. Ay naroon lamang pala sa banal na kasulatan na dapat makilala si Kristo upang sila'y mapayapa ang buhay. You cannot find peace and joy in doing bad things in your life. Hindi mo makikita yan. Kaya huwag kang magwawala. Hahanapin mo sa alak ang kapayapaan. Hahanapin mo sa sugal ang kapayapaan. Hahanapin mo sa barkada ang kapayapaan. You cannot find. You can only find true peace sa prinsipe ng kapayapaan. Walang iba kundi si Jesus. Siya lang ang pwedeng magbigay nito sa iyo. Wala nang iba. Alright? Buti natin. Ang pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapayo, hanapin ang payo ni Jesus sa bawat desisyon sa pamamagitan ng prayer, pagbabasa ng Bible, upang maunawaan ang kanyang kalooban.
Pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, magkaroon ng lakas ng loob at pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus sa harap ng mga pagsubok at manatiling matatag sa pananampalataya at pananalangin. Pamumuhay sa kapayapaan, isabuhay ang mga turo ni Jesus tungkol sa pag-ibig, kapatawaran at pagkakasundo upang mamuhay na may kapayapaan at pagkakasundo sa kapwa. Alam niyo mga kapatid, kung wala kang kaaway, mahaba ang buhay mo. Pero isipin mo kung sa dami ng kaaway mo, hindi magtatagal ang buhay mo. So anong gusto natin? Kapayapaan? Kapahingahan? Na kay Jesus lang yan. Siya ay handang magbigay nito. Alright? Kaya yung sanggol na isinilang, yung Christmas and Holy Week na ating sineselebrate, nire-remind lang tayo ng Diyos kung ano ang dala ng kapanganakan ni Kristo. Ano kaya ang dala ng kapanganakan mo sa mundo? Isa ka bang pagpapala o isa kang sumpa? Isa ka bang kapayapaan o isang kaguluhan? Isa kang asset o isa kang disposable? Mga kapatid, nagiging makabuluhan ang ating buhay kapag ang Emmanuel, ang sanggol na isinilang na tinanggap natin sa ating puso, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmamanifest sa ating buhay. Amen po. Ang challenge natin ngayon, kaya mo bang tanggapin si Jesus na iyong tagapamahala ng buhay? Kasi kung siyang mamamahala ng buhay mo, aayos ang buhay mo. Kasi siya ang gagabay sa iyo. Yung karunungan niya ang gagabay sa iyong buhay mo. Kaya mo bang kilalanin ang kanyang kapangyarihan? Kung kikilalanin mo ang kanyang kapangyarihan, walang bagay na hindi mo kayang lampasan. Kahit na ano pang mga pagsubok ang dumating sa buhay mo. Dahil may kapangyarihan siya na nasa iyo. Kaya mo bang maging tagapamayapa? Magiging tagapamayapa ka kung ikay payapa. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong gabi ng ating pong pananambahan, naway makita natin ang reflection, ang value ng kapanganakan ni Kristo. Sinilang ang sanggol, okay, sa atin. 2,000 taon na nakakalipas, taon-taon ay ating sineselebrate ang Christmas. Kung nagse-celebrate ka ng birthday mo, dapat alam mo ang layunin kung bakit ka pinanganak sa mundo. Dahil si Kristo ay ipinanganak ng may layunin. Ang tanong, ano bang layunin ng buhay mo? Nakita mo na ba? Naalaman mo na ba? Ano ba ang purpose ng buhay mo? Mga kapatid, the very chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang pinakalayo ng Diyos sa buhay ng tao ay luwalhatiin siya at maging masaya. Hindi mo siya maluluwalhati kung hindi mo siya kilala. Kaya kailangan mo magsimula sa Bible, sa salita ng Diyos. Mag-aral ka, saliksikin mo ang salita ng Diyos. Sumunod ka sa natutunan mo. At ang Diyos ng kapayapaan ay nasa iyo. Tayo po'y manalangin. Naway magamit natin ang mga prinsipyo na ating nakuha sa salita ng Diyos. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito ng aming pong pananambahan. Nawa Panginoon ang aming pagkakilala kay Kristo na isang sanggol na isinilang ay tanggapin namin at pagtiwalaan. Ang kapangyarihan na meron siya
ay patuloy naming maranasan. Kaya Ama, aming dinadalangin sa iyo na patuloy mong sariwain sa aming mga puso't isipan ang kahalagahan ng kapanganakan ni Kristo na inihula ng propeta 700 taon bago siya dumating. At nang siya'y dumating, bumabalik kami patanaw pabalik. 2,000 taon na nakakalipas. Ang mensahe ni Kristo Jesus na siya ang Diyos na nagkatawan tao. Siya ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, ang aming tagapamahala, ay buong puso naming tinatanggap sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katuruang ito na ibinigay mo sa amin, na naway patuloy pang lumago ang aming pagkakilala sa iyo. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Alright? So kung kayo po ay napagpala, mga kapatid, pwede po kayong magbigay ng inyong tithes and offering dito sa aking GCash at let's pray na kayo po ay mapagpala ng Diyos. What you give is only a portion. At depende sa iyong puso. The more you give, the more you love, the more you love, the more you give. And the more you give, the more you receive. You cannot outgive God. Hindi mo pwedeng lampasan ng pagbibigay ang Diyos. Kaya nasa inyo po ang pagpapasya na kung paano tayo magbigay sa Panginoon. Gusto mo bang pagpalain? And then you give whatever is in your heart. Okay? So, tayo po ay alright? Ayan po. So, bukas po ay meron kaming stated meeting. Isama nyo sa panalangin. At panalangin po natin on our 3rd Sunday. Okay? We will meet again ng face-to-face sa ating worship service. Lahat po ng ating mga scholars, I encourage you to tune in. Alright? If I will not find you, tune in dito sa Sunday and even on Tuesday, Wednesday, and Thursday. Okay? You will see na hindi nyo tinutulungan ng inyong sarili. Alright? So itong mga lesson na inyong mga messages na aking ina-upload, it's for you na gusto ng Diyos na talagang lumago ang spiritual na buhay nyo. Right? So, give a chance to yourself na mas makilala ang Diyos. Right? Dahil ma-appreciate mo ang mga bagay na tinatanggap mo. Kaya ini-encourage ko kayo na even on our face-to-face, dumalo kayo. Pag hindi kayo dumalo, so you will reap the consequences. Alright? Naintindihan niyo po? Okay. So yan, you can download all my ebooks. Libre po yan. Siguro mga nasa 50 ebooks na po yung aking nagawa na yan. And you can download. Kung hindi nyo ma-download, you just chat me. Kasi naka-ano lang sa aking account yan eh. Naroon lahat yan na pwede nang buklatin nyo at basahin. Right? Meron akong niyan. May ilalabas akong mga audiobook someday. Nagsisimula pa lang ako ng training. Inaalam ko kung paano ko ipuput up yung aking mga ebook na gagawing audiobook. Kasi yung basa nyo, hirap na magbasa. Ay ngayon, makikinig na lang kayo. And I will make it sure na maintindihan nyo kasi Tagalog. Alright? Pero meron din akong English na mga ilalabas in the future. So, you have nothing to say na hindi ako nakapakinig na salita ng Diyos. Hiyang-hiya naman sa iyo ang Lord niyan. Okay? Ang dami mong alam sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter, Instagram. Pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos ay wala kang alam. So, malaking problema mo yan. Amen. Alright? Now, sa ating pangwakas na panalangin, awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts.
Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Alright? God bless you po at yanda kayo ng Diyos sa kinabukasan. See you po on next Sunday. And then we have a prayer meeting sa Commonwealth on 4 o'clock, right po, on this coming Saturday. And let's pray for our sponsor at nawa yung kanyang biyaya sa atin ay makarating. Alright, God bless po.